kung saan nabibilang ang puso. Sa Ninoy Aquino International Airport, walang tigil ang daloy ng mga tao sa isang sulyap lang. Makikita mo ang napakaraming mukha na hindi Pilipino, kaya minsan ay malilito ka kung nasa Pilipina ka ba o sa ibang bansa. Puno ang international terminal ng mga turista mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa gitna ng maraming tao, isang bagay ang kapansin-pansin. Ang dami ng mga babaeng dayuhan. May mga tsismis na ang mga babae mula sa mga bansang kulang sa lalaki ay handang mag-book ng flight isang buwan ng maaga para makapunta sa Pilipinas sa pag-asang makahanap ng asawa. Ang bida natin ngayon ay narito rin, pero para tutulan ang isang ganoong klaseng kasal, ngunit nang tuluyan na siyang makatapak sa Pilipinas, ang kanyang pananaw ay nagbago ng 180 degrees. Mula sa pagiging mahigpit na tutol sa pagpapakasal ng kanyang kapatid sa isang Pilipino, sa huli, siya mismo ang pumili sa lupaing ito bilang kanyang bagong tahanan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Kamusta? Ako si Katia Kolesko, 30 taong gulang, isang bank manager mula sa Minsk, Belarus. Madalas sabihin ng mga tao na masyado akong praktikal at marahil ay hindi sila nagkakamali. Matapos pumanaw ang aking ama, 10 taon na ang nakalilipas, ako ang naging haligi ng aming pamilya, inako ang responsibilidad sa pag-aalaga sa aking ina at sa aking sakiting nakababatang kapatid. Palagi kong pinipili ang responsibilidad kaysa sa pangarap, ang katatagan. Lahat ng desisyon ko sa buhay ay para sa aking pamilya. At ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ang siyang tuluyang nagpabago sa aking buhay. Pakiusap. Pakinggan ninyo hanggang sa huli. Ang taglamig sa Minsk ay palaging napakatagal. Isang hapon pagkatapos ng trabaho, tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting bumabagsak ang niyebe. Sa screen ng aking computer, lumitaw ang isang video call mula kay Arina. Ang maningning na ngiti ng aking kapatid ang palaging nagpapasaya sa akin. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila mas maningning pa kaysa dati. Ate! May mahalaga akong sasabihin. Halos mapasigaw si Arina sa screen, puno ng pananabik ang kanyang boses. Huminga ako ng malalim at uminom ng kape, saka ngumiti. Ano bang ikinatutuwa mo? Na-promote ka ba? Sandaling natahimik si Arina, saka huminga ng malalim. Magpapakasal na ako. Nag-propose na sa akin si Miguel. Sa sandaling iyon, nabitawan ko ang tasa ng kape sa aking mesa. Nagmamadali akong kumuha ng tissue para punasan ito. Nabingi ako. Ano? Magpapakasal? 8 buwan pa lang kayong magkakilala. Naging matatag ang tingin ni Arina. Ate, alam kong medyo mabilis, pero si Miguel ang pinakamabait at pinakaseryosong lalaking nakilala ko. Itinuturing na rin akong parang tunay na anak ng pamilya niya. Nahihilo ako. 3 taon nang nasa Pilipinas si Arina para sa isang student exchange program. Nang magdesisyon siyang manatili roon para magtrabaho, kahit labag sa loob ko, pumayag ako. Nang mabalitaan kong may boyfriend na siya, inisip ko lang na isa itong panandali ang pag-ibig ng kabataan. Pero ngayon, kasal na. Masyadong mabilis. Arina, hindi ka ba nagmamadali? Gaano mo na ba siya kakilala? Malaki ang pagkakaiba ng kultura natin sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng kapatid ko. Ate, itinuturing mo pa rin ba akong bata? Napakabait talaga ng pamilya ni Miguel. Nirerespeto nila ako. Tinuturuan pa nga nila ako ng Tagalog. Mas pinapahalagahan ng mga lalaking Pilipino ang pamilya kaysa sa mga lalaki sa atin at mas responsable pa sila. Biglang pumasok sa isip ko si Mara, ang matalik kong kaibigan. 2 taon na ang nakalipas. Ikinasal si Mara sa isang lalaking Italyano sa pamamagitan ng isang international dating website. Sa simula, parang isang fairy tale, isang biyahe sa Europa, isang bagong buhay sa isang mayamang bansa, isang pangarap na kulay rosas. Ngunit 6 na buwan lamang matapos ang kasal, naging ibang tao na siya. Ang asawa niyang malupit ay itinuring siyang parang isang magandang alahas na dinala mula sa silangang Europa. Ngayon, si Mara ay nakikipaglaban sa depresyon at patuloy na sumasailalim sa psychological treatment.
Arina, naaalala mo ba ang nangyari kay Mara? Kung gaano siya nagdusa? Ang mga cross-cultural marriage ay maaaring mas mapanganib kaysa sa inaakala mo, bumuntong hininga ang kapatid ko. Ate, hindi lahat ng cross-cultural marriage ay tulad ng kay Mara. Masama lang talaga ang lalaking iyon. Hindi ganoon si Miguel. Dito sa Pilipinas, maraming babaeng taga-Belarus ang masayang namumuhay. Lalong lumaki ang aking pangamba. Sa Belarus, mas kaunti ang bilang ng mga lalaki sa edad ng pag-aasawa kumpara sa mga babae. Marami ang nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho at ang mga natitira ay madalas nalulong sa alak o walang trabaho. Sa ganitong sitwasyon, kaming mga babae mula sa silangang Europa ay madalas na tinitingnan bilang mga kalakal sa international marriage market. Arina, pakiusap! Pag-isipan mong mabuti! Ang pag-aasawa ay isang desisyon para sa buong buhay. Sigurado ka bang mabuting tao talaga siya? Sigurado ka bang kaya mong manirahan sa Pilipinas habang buhay? Naluha si Arina. Akala ko maiintindihan mo ako, ate. Palagi mo akong sinusuportahan. Bakit mo ngayon pinipigilan ang kaligayahan ko? Lalong uminit ang aming pagtatalo. Para sa akin, ginagawa ko ito para sa kanyang kaligayahan. Ngunit para sa kanya, kinokontrol ko ang kanyang buhay. Arina, hindi kita kinokontrol. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Nakikita mo ba kung gaano karaming mga babae ang nagpunta sa ibang bansa para sa mas magandang buhay, pero umuwi lang na wasak ang puso? Ibang-iba ang sitwasyon ko, ate. Hindi ganoon si Miguel. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Matapos ang isang matinding pagtatalo, ibinaba ni Arina ang tawag habang umiiyak. Napabuntong hininga ako. Hawak ang aking ulo. Tama ba ang pagiging matigas ko? Ang kapatid ko ang buhay ko. Ang yaman na kailangan kong protektahan. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan sa bahay, isang sigaw ang narinig ko mula sa kwarto ni Mama. Nagmamadali akong pumasok at nakita kong hawak niya ang kanyang dibdib at bumagsak sa sahig, isang atake sa puso. Ang mga sandali ng pagtawag sa ambulansya at pagmamadali papunta sa ospital ay tila walang katapusan at ang pinaka-nakakatakot sa buhay ko. Sa kabutihang palad, pagdating namin, stable na ang kondisyon ni Mama. Habang tinitingnan ko ang kanyang maputlang mukha sa ospital, parang dinudurog ang puso ko. Sa loob ng 10 taon, matapos mamatay si Papa, si Mama, at si Arina na lang ang lahat sa akin. Isinuko ko ang pangarap kong mag-aral ng medisina, nagtrabaho sa bangko, at nagsumikap araw at gabi para lang mapag-aral ang kapatid ko. Nang kaming dalawa na lang ni Mama, mahina niyang sinabi, "Katiya, natakot ako sa pagtatalo ninyo." Natigilan ako. "Mama, kasalanan ko po. Ako ang dahilan kung bakit kayo nagkaganyan." Umiling si Mama. "Kasalanan ko. Masyado kong ipinasa sa iyo ang lahat ng bigat. Ginawa kitang tagapasa ng pamilya sa murang edad. Tumulo ang aking mga luha. Huwag niyo pong sabihin yan, Mama. Ginawa ko lang po ang kaya ko para sa pamilya natin." Hinawakan ng payat na kamay ni Mama ang kamay ko. "Katiya, tungkol kay Arina, alam ko na. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala. Pero minsan, mas mabuting ikaw mismo ang pumunta at tumingin. Ikaw mismo ang humusga. Kaysa makinig lang sa telepono. Masyadong malayo ang Pilipinas para sa'yo. Siguro, dapat kang pumunta roon para makita mo mismo." Pinag-isipan ko ang sinabi ni Mama. Posible kayang ang pagmamahal at pag-aalala ko ang humahadlang sa kaligayahan ng kapatid ko? Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Mama. "Pumunta ka, anak. Masyado ka nang nagsakripisyo para sa amin. Sa pagkakataong ito, puntahan mo ang kapatid mo at para na rin sa sarili mo. Subukan mo ang isang bagong karanasan." Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, pinayagan ng umuwi si Mama. Nag-file ako ng leave sa bangko. Pumayag ang kaibigan kong si Lisa na alagaan si Mama. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 taon. Nalalayo ako sa aking pamilya. Gabi bago ang aking flight, nag-text ako kay Arina. "Papunta na ako. Mag-usap tayo sa NAIA tungkol sa kasal." "Sorry." Agad siyang sumagot ng isang masayang mensahe. Pero hindi pa rin ako mapakali.
Ang pinakakinatatakutan ko ay kung niloloko lang ang kapatid ko. Paano ko siya ililigtas? At kung ito ay isang tunay na masayang relasyon, paano ko tatanggapin na naging makitid ang pag-iisip ko? Pagsakay ko sa eroplano, mabigat ang aking kalooban, puno ng pag-aalala. Gusto kong protektahan ang kapatid ko. Pero curious din ako sa isang bagong mundo. Habang papalayo ang Minsk mula sa bintana, naisip ko, marahil ang biyaheng ito ay hindi lang para sa kapatid ko, kundi para na rin sa akin. Pagkatapos ng 12 oras na flight, sa wakas, ay nakatapak na ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim ng mga sign na nakasulat sa Tagalog at sa gitna ng nagmamadaling mga tao, huminga ako ng malalim. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Ang NAIA ay mas malaki at mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Pagod ako sa mahabang biyahe, ngunit ang maayos na tanawin at mahusay na sistema ng paliparan ay nagpahanga sa akin. Pagkatapos kong ipakita ang aking pasaporte sa immigration, tinanong ako ng ilang simpleng tanong sa Ingles ng staff. Ang lahat ng proseso ay mabilis na nakakagulat. Ibang mundo nga ito, bulong ko sa sarili. Sinunod ko ang direksyon ni Arina papunta sa sakayan ng MRT. Mayroon siyang mahalagang meeting, kaya hindi niya ako masusundo. Ipinaliwanag niyang mabuti kung paano pumunta at bumili ng beep card na magagamit daw sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. Noong una, nag-aalinlangan ako, ngunit habang nakasakay ako sa MRT papuntang sentro ng Maynila, ang mga tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting sumisira sa aking mga paunang akala. Ang skyline ng lungsod ay puno ng mga modernong skyscraper na may mga luntiang puno at ang kumikinang na ilog pasig sa ilalim ng araw. Lahat ay moderno at sopistikado. Pagdating ko sa Ayala Station, lalo akong humanga sa proseso ng paglipat ng tren. Lahat ng mga sign bukod sa Tagalog ay mayroon ding Ingles, Sino at Hapon. Ang mga digital display ay nagpapakita ng real-time na schedule ng susunod na tren. Sa Minsk, ang ganitong tanawin ay hindi mailarawan sa isip. Para makarating sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Arina, sumakay ako sa BGC bus. Lampas na sa rush hour, kaya medyo maluwag ang bus. Pero marami pa ring tahimik na nagse-cellphone. Ang kapaligiran, kung saan lahat ay nirerespeto ang espasyo ng isa't isa, ay parehong bago at komportable para sa akin. Sakto, isang lasing na lalaki ang pasuray-suray na sumakay. Umupo siya sa tapat ko. Amoy na amoy ang alak. Ang kanyang malabong mga mata ay nakatitig sa akin. Bigla siyang nagsalita sa pautal-utal na Ingles. "Where you from? Russia? Ukraine? Belarus? Belarus?" Maikli kong sagot. Sinusubukang tapusin ang usapan. Gayunpaman, patuloy na nagsalita ang lalaki at unti-unting lumapit. "Belarusian women are beautiful. You're beautiful too. What are you doing in the Philippines? Got a boyfriend?" Bigla akong kinabahan. Sa isang dayuhang lugar, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ang ibang pasahero ay tila napansin ang nangyayari. Mukha silang naiinis ngunit walang direktang nakikialam. Sinubukan kong lumipat ng upuan, ngunit hinawakan ng lalaki ang aking braso. "Where you going? Let's talk. Let's have a drink." Sa sandaling iyon, mula sa kabilang dulo ng bus, isang security guard na nakauniporme ang mabilis na lumapit. Nagulat ako. Hindi pa ako humihingi ng tulong, pero naramdaman na niya ang sitwasyon. "Sir, you're disturbing other passengers. Please return to your seat," sabi ng guard. Matatag ngunit magalang ang tono. Lalong nagalit ang lasing at nagsimulang sumigaw. "What? I just want to talk to this beautiful foreigner." Nang mukhang lalala ang sitwasyon, mabilis na nag-report ang guard sa kanyang radyo. Ang mas nakakagulat, paghinto ng bus sa susunod na istasyon, 2 pulis na ang nag-aabang. Paano nangyari yon? Nagtataka kong tanong sa sarili. Isang pulis ang mahinahong lumapit sa lasing. Matangkad siya, maayos ang uniporme, at malumanay ang boses. Habang nanlalaban pa ang lasing, kinontrol niya ang sitwasyon
ng may awtoridad ngunit hindi marahas. Sir, lasing na po kayo. Ihahatid na po namin kayo. Pakiusap, makipagtulungan po kayo. Habang inaalalayan ng kanyang kasama ang lasing, lumapit sa akin ang natirang pulis at nagtanong sa matatas na Ingles. Are you okay, ma'am? Are you hurt? Umiling ako. I'm fine, thank you. I'm just surprised at how quickly you responded. Ngumiti siya at ipinaliwanag. The bus has a CCTV system monitored in real time by our command center. When an unusual situation occurs, we respond immediately. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mateo. Tinanong kung saan ako pupunta at nag-alok na tulungan akong makarating ng ligtas. Noong una, tatanggi sana ako, pero natakot akong maligaw sa isang hindi pamilyar na lungsod kaya pumayag ako. Pagbaba namin, ipinaliwanag ni Mateo ang ilang bagay tungkol sa kultura at mga dapat tandaan sa Pilipinas. Ang kanyang kalmadong boses at maalalahaning kilos ay unti-unting nagpagaan ng aking loob. You're from Belarus, right? From Minsk? Tanong ni Mateo. Yes, that's right. Gulat kong sagot. Ngumiti siya. Actually, my best friend Miguel is about to marry a Belarusian girl. He mentioned she's from Minsk. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Is her name Arina? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Yes! How did you know? Are you her sister? Miguel mentioned her sister is arriving today. Ang pagkakataong ito ay nagpatulala sa akin. Si Mateo pala ang matalik na kaibigan ni Miguel at plano ni Arina na ipakilala kami sa isa't isa ngayong gabi. Tadhana ba ito o isang simpleng pagkakataon? Sa tulong ni Mateo, nakarating kami sa apartment ni Arina. Pagkakita sa akin, tumakbo ang kapatid ko at niyakap ako ng mahigpit. Nang marinig niya ang nangyari, hindi siya makapaniwala. Ate, bakit naman kayo nagkita sa ganitong sitwasyon? Ipakikilala ko pa naman sana kayo sa isa't isa. Hindi nagtagal. Dumating din si Miguel. Mukha siyang mas matino at mas mabait kaysa sa inaakala ko. Magalang siyang yumuko sa akin. At nang makipagkamay siya, ang kanyang tapat na ngiti ay biglang nagpabawas sa aking pag-iingat. Hello, Ate Katia? Finally, we meet. Arina has told me so much about you. My parents are inviting everyone for dinner tonight. If that's okay? Nag-atubili ako sandali, pero sa huli ay tumango rin. Nandito na rin lang ako. Ang pamilya ni Miguel ang pangunahing dahilan ng biyaheng ito. Nakatira ang pamilya ni Miguel sa isang condominium sa Makati. Pagbukas pa lang ng pinto, bumungad na sa akin ang mainit na pagtanggap at ang mabangong amoy ng pagkain. Itinuring ako ng ina ni Miguel na parang tunay na anak. Sa hapagkainan, nakahain ng iba't ibang tradisyonal na pagkaing Pilipino, sinigang na isda, adobong baboy, ginisang kangkong, at sariwang lumpia. Ito ang unang pagkakataon kong makita ang mga pagkaing ito, ngunit nang matikman ko, nabighani ako sa kanilang kakaibang sarap. Sa kalagitnaan ng hapunan, maingat na nagsalita ang ama ni Miguel. Katia, Hija, alam naming marami kang alalahanin sa pagpunta mo rito. Itinuturing na naming parte ng pamilya si Arina. Responsableng bata si Miguel. Sana'y pagkatiwalaan mo siya. Nang marinig iyon, ibinaba ko ang aking kubyertos at pinagmasdan silang mabuti. Ang naramdaman ko ay hindi pagkukunwari, kundi katapatan. Unti-unting natunaw ang pagdududa sa aking puso. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad kami sa Baywalk sa Roxas Boulevard. Kahit gabi na, marami pa ring nag-e-ehersisyo o nagkukuwentuhan. Ang kapansin-pansin ay may mga babaeng mag-isang naglalakad sa Belarus. Mapanganib para sa isang babae na lumabas mag-isa ng ganitong oras, sabi ko. Tumango si Miguel. The Philippines isn't completely peaceful. But in terms of safety, it's one of the best in the world. Especially here in Manila. Habang tinitingnan ang kumikinang na city light sa ilalim ng kalangitan, lalo akong nalito. Ang lugar na ito ay ibang-iba sa aking mga inaasahan. Mahusay na pampublikong transportasyon, malinis na mga kalsada, ligtas na kapaligiran. At higit sa lahat, si Miguel at ang kanyang pamilya ay tunay na nagmamahal at nagpapahalaga kay Arina.
Ngunit may isang tanong pa rin sa aking isipan. Dapat ko bang hayaan ang kapatid kong manirahan habang buhay sa isang dayuhang bansa, pauwi sa hotel? Naghihintay na sa akin si Mateo pagkatapos ng kanyang duty. Sinamahan niya ako na parang isang matagal ng kaibigan. Aside from your first impressions, is the Philippines what you expected? Tanong niya. Tapat kong sinagot. Much better than I imagined. But I'm still not completely at ease. Ngumiti si Mateo nang may pangunawa. Of course, this involves your whole family. In the next few days, I can show you around Manila so you can understand the Philippines better. Paghihiwalay namin sa lobby ng hotel, binalikan ko ang mga nangyari sa araw na iyon. Ang Pilipinas ay talagang malayong malayo sa mundong kilala ko. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ko at ni Arina? Noon, hindi ko maisip kung ano ang susunod. Pagkatapos ng isang linggo sa Pilipinas, unti-unti na akong nasanay sa takbo ng buhay dito. Sa apartment ni Arina, pinagmasdan kong mabuti ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, pumapasok siya sa trabaho na puno ng sigla at kumpiyansa. Habang naririnig ko siyang nakikipag-usap sa kanyang mga katrabaho sa Tagalog, hindi ko maiwasang humanga. Ang mahiyain at tahimik na kapatid na kilala ko ay tila naglaho at napalitan ng isang bagong tao. Ate, ngayon, ipapasyal tayo ni Kuya Mateo sa Intramuros at sa sentro ng Maynila, sabi ni Arina habang nag-aalmusal kami. Nang marinig ko ang pangalan ni Mateo, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Simula noong insidente sa bus, madalas niya kaming dalawin. Dinadala kami sa iba't ibang sulok ng Maynila. Ang kanyang matalinong pananalita at maalalahaning kilos ay laging nagiiwan ng malalim na impresyon sa akin. Bilang isang pulis, napaka-responsable niya, ngunit kasabay nito, siya ay mabait at palabiro. Dumating si Mateo sa takdang oras. Day off ko ngayon, sabi niya. Habang nakangiti, ang dati niyang uniforme ay napalitan ng kaswal na damit, ngunit mukha pa rin siyang maayos. Ngayon, mararanasan ninyong magkapatid ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang Intramuros ay isang maringal na makasaysayang lugar sa gitna ng abalang Maynila. Ipinaliwanag ni Mateo ng detalyado ang kasaysayan nito at ang mga kuwento ng nakaraan. Ang kanyang paliwanag ay hindi lang basta gabay ng isang turista. Naglalaman ito ng pagmamahal at malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng kanyang bansa. Habang nakikinig ako, napaisip ako kung gaano ko kakilala ang kasaysayan ng Belarus. Marahil ay masyado akong nakatuon sa mga praktikal na bagay kaya't nakaligtaan ko ang mayamang kultura at kasaysayan ng sarili kong bayan. Sa tanghalian, tinikman namin ang mga street food at specialty sa isang tradisyonal na kainan. Ang aming usapan ay unti-unting lumalim. Ate Katia, anong trabaho mo sa Belarus? Tanong ni Mateo. Isa akong manager sa bangko. Namamahala sa personal loans. That's an important position. Do you like your job? Ang tanong na iyon ay nagpaisip sa akin. Gusto ko ba ang trabaho ko? Napagtanto kong hindi ko pa iyon na itanong sa sarili ko. Matapos mamatay si Papa, naghanap lang ako ng trabaho dahil sa responsibilidad. Hindi ko masabing gusto ko. Siguro. Mas tamang sabihin kailangan ko itong gawin, sagot ko. Naging malumanay ang tingin ni Mateo. So, what did you dream of becoming before? Gusto kong maging doktor. Nanginginig ang boses ko nang sabihin ko ito. Bago mamatay si Papa, naghahanda akong kumuha ng entrance exam sa medical school, ngunit hindi pinahintulutan ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang mga damdaming matagal ko ng kinimkim ay tila sumabog. Hindi ako kailanman nabuhay para sa aking pangarap. Palagi akong nagsasakripisyo para sa pamilya. Habang papunta kami sa Manila Cathedral, ibinahagi ni Mateo ang kanyang kuwento. Gusto niyang maging isang manunulat, ngunit dahil sa kagustuhan ng kanyang pamilya, naging pulis siya. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagsusulat at hindi niya isinuko ang pangarap na maglathala ng isang nobela. Minsan, hindi nasusunod ang plano sa buhay, pero hindi ibig sabihin na kailangan nating isuko ng tuluyan ang ating mga pangarap. Labis akong naantig sa kanyang mga salita.
Dapit hapon, pumunta kami sa SM Mall of Asia Seaside para panoorin ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang tanawin ay napakaganda. Ano yon? Turo ko. Sa isang lugar, malapit sa dagat. Ah, iyan ang lugar kung saan maraming magkasintahan ang nagde-date habang pinapanood ang sunset. Sinasabing simbolo ito ng walang hanggang pag-ibig. Paliwanag ni Mateo, hindi ko sinasadyang hawakan ang railings habang nakatingin sa dagat. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng kaunting inggit. Sa buong buhay ko, hindi ako nagkaroon ng oras o isipan para sa pag-ibig. Pagbalik mo sa Belarus, anong plano mo? Ang tanong ni Mateo ay pumutol sa aking pag-iisip. Pagbalik ko, nagsimula akong magsalita, saka biglang natigilan. Pagbalik ko, walang magbabago. Bangko ulit, mga paulit-ulit na araw, hanggang sa makasakal. Pagkatapos noon, umupo kami sa isang kalapit na coffee shop. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Katia, sa totoo lang, mula pa noong una kitang makita, naakit na ako sa'yo. Ang biglaang pagtatapat ay nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Nagpatuloy si Mateo. Narinig ko kay Arina kung gaano ka nagsakripisyo para sa pamilya mo, pero sa tingin ko, minsan kailangan din nating isipin ang sarili nating kaligayahan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya nanahimik lang ako. Napakabago ng sitwasyong ito para sa akin. Habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, naramdaman ko ang kanyang katapatan. Sakto, tumunog ang aking cellphone. Si Lisa, ang kaibigan kong nag-aalaga kay mama sa Belarus, ang tumatawag. Nanginginig ang kanyang boses. Katia, inatake na naman ang mama mo. Nasa ospital siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang balita tungkol sa kalusugan ni mama ay nagpablangko sa aking isipan. Ang ideya na kailangan kong bumalik agad ay sumagi sa isip ko. Okay, sige. Babalik ako agad. Pagkababa ng telepono, tumingin ako kay Mateo, hindi makapagsalita. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Nagkasakit si mama. Nasa ospital siya. Malubha raw. Nanginginig kong sabi. Agad na tumayo si Mateo. Kahit anong mangyari, tutulungan kita. Tara, tingnan natin ang mga flight. Pauwi sa hotel, laging nasa tabi ko si Mateo. Ipinapaliwanag ang sitwasyon kay Arina, nagbubuk ng flight, at pinapalakas ang loob ko. Ang kanyang kahinahunan at praktikal na tulong ang nagpanatili sa akin na matatag. Nang gabing iyon, sa lobby, seryoso ang mukha ni Mateo. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kung babalik ka, hihintayin kita. Dito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napaluha ako. Sa Belarus, hindi ko kailanman naramdaman ito ang magkaroon ng isang taong nakakaintindi sa sitwasyon ko na sumusuporta sa akin ng walang kondisyon. Pagbalik sa kwarto para mag-impake, nalunod ako sa magkahalong emosyon. Pag-aalala para kay mama, pag-iisip sa kasal ng kapatid ko, at ang nararamdaman ko para kay Mateo. Habang tinitingnan ang city lights ng Maynila mula sa bintana, napagtanto ko na sa maikling panahong ito, nagsimula na akong mag-isip para sa sarili ko, para sa sarili kong buhay. Kinabukasan, inihatid ako ni Arina sa airport. Sa departure hall, niyakap niya ako ng mahigpit. Ate, ano sa tingin mo ang tungkol sa amin ni Miguel? Nag-isip ako sandali at tapat na sumagot. Noong una, nag-aalala talaga ako. Pero ngayon, kung masaya ka, masaya na rin ako. Mukha namang mabuting tao si Miguel. Naluha si Arina. Salamat ate. Maraming salamat. Bago ako pumasok sa gate, dumating si Mateo. May dala siyang isang maliit na kahon. This is herbal tea from the Philippines. Para kay tita. Sabi nila, maganda ito para sa kalusugan. Sa sandaling iyon, sigurado na ako na mayroon akong espesyal na nararamdaman para sa lalaking ito. Kahit hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Isang bagay ang malinaw. Ang maikling biyahe ko sa Pilipinas ay tuluyan nang nagpabago sa aking buhay. Habang papaangat ang eroplano, papalayo ang tanawin ng Maynila, alam kong ang naghihintay sa akin ay mga mahahalagang desisyon. Ang responsibilidad sa pag-aalaga kay mama
ang pagtanggap sa kasal ng kapatid ko, at marahil, ang pag-ipon ng lakas ng loob. Sa paglipad pabalik sa Belarus, mas magaan ang pakiramdam ko kaysa noong papunta. Kahit nag-aalala ako sa kalusugan ni Mama, sa kaibuturan ng aking puso, isang matapang na ideya ang nabuo. Marahil, dapat kong isaalang-alang ang paglipat sa Pilipinas. Ang hangin sa Minsk ay mas malamig at mas mabigat kaysa sa Maynila. Paglapag ko, dumiretso agad ako sa ospital. Nang makita ko ang maputlang mukha ni Mama, nanikip ang dibdib ko. Pagkatapos kong makausap ang doktor, naging malinaw ang sitwasyon. Ang puso ni Mama ay lalong humihina at nangangailangan ng espesyal na paggamot, ngunit may mga limitasyon ang sistema ng kalusugan sa Belarus. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, isang ideya ang sumagi sa isip ko. Marahil, ito na ang itinakda ng tadhana upang mapagaling si Mama at magsimula ng bagong buhay para sa sarili ko. Kailangan naming lumipat sa Pilipinas. Kinabukasan, nang medyo bumuti na ang kalagayan ni Mama, buong tapang kong ipinahayag ang aking ideya. Mama, gusto ko po kayong kausapin tungkol sa Pilipinas. Ang kanilang medical system ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Mabait din ang pamilya ni Miguel. Sa tingin ko, mas magandang opsyon na dalhin kita roon para magpagamot. Sa tingin ko, dapat tayong lahat lumipat sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Mama sa gulat. Katia, anong sinasabi mo? Ang bahay natin, ang trabaho mo, lahat nandito. Alam ko po, Mama. Pero minsan, kailangan nating magbago. Sa Pilipinas, makakakuha ka ng mas magandang paggamot. Pwede akong maghanap ng trabaho sa mga international financial institution. At higit sa lahat, makakasama natin si Arina. Matagal na nanahimik si Mama. Sigurado ka bang hindi dahil sa pulis na yun kaya mo naiisip yan? Umiling ako. Hindi lang po dahil doon. Sa totoo lang, para na rin po ito sa akin. Sa Pilipinas, sa unang pagkakataon, nakita ko ang posibilidad ng ibang buhay. Pakiramdam ko, doon ko mahahanap ang kaligayahan. Sakto. Nakatanggap ako ng text mula kay Mateo. Kinukumusta niya si Mama at nag-attach ng impormasyon tungkol sa isang international financial firm sa BGC na naghahanap ng mga empleyado. Sabi niya, pwede niyang i-refer ang resume ko. Ang pagkakataong ito ay nagparamdam sa akin ng lakas ng tadhana. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong gumawa ng konkretong plano. Sa tulong ni Mateo at Arina, nangalap ako ng impormasyon tungkol sa sistema ng kalusugan at mga patakaran sa paninirahan para sa mga dayuhan sa Pilipinas. Unti-unti ring nagbago ang pananaw ni Mama. Nagsimula siyang magpakita ng interes sa mga impormasyong nakukuha ko. Isang gabi, nagkaroon kami ng mahabang usapan. Nag-aalala siyang muli kong isasakripisyo ang buhay ko para sa pamilya. Mula sa kaibuturan ng puso, sumagot ako. Iba po ngayon, Mama. Hindi ito pagsuko sa buhay ko, kundi pagpili ng isang bagong buhay. Marahil, ang taong mahalaga sa akin ay nandoon din. Isang kislap ng pag-unawa ang lumitaw sa mga mata ni Mama. Ang pulis na si Mateo, tama ba? Namula ako at tumango. Natawa si Mama, isang maningning na ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Kung ganoon, subukan mo, anak. Kung masaya ka, magiging masaya na rin ako. Pagkatapos ng desisyon, naging mabilis ang lahat. Nag-resign ako. Tinanggap ng financial firm na ni-refer ni Mateo ang aking aplikasyon at nagkaroon ako ng interview. Ang aking karanasan sa merkado ng Belarus at silangang Europa ay lubos nilang pinahalagahan. 2 linggo pagkatapos, dumating ang magandang balita. Tinanggap ako bilang Regional Business Manager para sa silangang Europa sa kanilang branch sa BGC. Sa araw ng aming paglipad kasama si Mama, ang lungkot ng pag-alis sa Minsk ay hindi matumbasan ng pananabik para sa isang bagong simula. Pagdating namin sa Pilipinas, naghihintay na sina Arina, Miguel, at Mateo sa airport. Nang muli kong makita si Mateo, bumilis pa rin ang tibok ng puso ko tulad ng dati.
Agad na sinimulan ang paggamot kay mama sa isang nangungunang international hospital. Noong una, naging hadlang ang paninibago sa kapaligiran at wika, ngunit malaki ang naitulong ng International Patient Support Center ng ospital. Ang nakakagulat, mas mabilis pang naka-adapt si mama sa buhay sa Pilipinas kaysa sa akin. Sumali siya sa isang club para sa mga senior citizen na dayuhan at nagsimula pa ngang mag-aral ng Tagalog. Ako naman, unti-unti nang nakasabay sa bagong trabaho. Ang relasyon namin ni Mateo ay natural na lumalim. Tuwing weekend, magkasama naming tinutuklas ang mga magagandang lugar sa Maynila. Tinuturuan niya ako ng Tagalog at tinuturuan ko naman siya ng ilang salitang Ruso. 6 na buwan ang lumipas, ginanap ang kasal nina Arina at Miguel. Isang magandang pagsasama ng tradisyong Pilipino at istilong kanluranin. Kaming dalawa ni Mama ay nakaupo sa unang hilera, pinapanood ang masayang nobya sa kanyang eleganteng Filipiniana gown. Nang makita kong mas malakas na si Mama, lalo akong naniwala na tama ang aking desisyon. Sa reception, tahimik na lumapit sa akin si Mateo. Dinala niya ako sa hardin. Sa ilalim ng kalangitan, inabutan niya ako ng isang maliit na kahon na may magandang singsing sa loob. Hindi pa ito proposal. Malambing niyang sabi. Isa lang itong pangako. Gusto kong gugulin ang mas maraming oras. Kasama ka. Hindi ako makapagsalita sa sobrang emosyon. Sa dayuhang lupaing ito, nakatanggap ako ng mga hindi inaasahang regalo. Ang kalusugan ni Mama, ang kaligayahan ng kapatid ko, at ang pag-ibig ng buhay ko. Habang isinusuot ko ang singsing, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ang pagpili sa sariling kaligayahan ay maaari ring maging isang biyaya para sa buong pamilya. Ang katapangang hanapin ang sariling kaligayahan ay isang uri rin ng pag-ibig. Habang hawak ko ang kanyang kamay, isang bagay ang sigurado ako. Ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang lugar. 6 na buwan pagkatapos, isang umaga, nakatanggap ako ng text mula kay Mateo. Free ka ba mamayang gabi? May importante akong sasabihin. Ang maikling mensahe ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sa halos 1 taon naming magkakilala, hindi pa niya ako niyaya ng ganito kapormal. Buong araw, parang nasa alapaap ako. Gabi, nagsuot ako ng piniling damit at pumunta sa isang restaurant sa tabi ng ilog sa BGC. Nasa tamang oras, naghihintay na si Mateo. Nakasuit siya at mas gwapo kaysa dati. Sa mesa, may isang pulang rosas at isang maliit na velvet box. Nang makita ko ang kahon, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Pagkatapos ng dessert, huminga ng malalim si Mateo at kinuha ang kahon. Katia, ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa nakalipas na taon, lalo akong nakasiguro na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang kumikinang na diamond ring. Will you marry me? Naluha ako. Puno ng kaligayahan ang aking puso. Ibubuka ko na sana ang aking bibig para sabihing, oo. Nang biglang tumunog ang telepono ko. Si Arina. May kutob akong importante ang tawag na ito. Sorry. I have to take this. Ate! Humihikbing sabi ni Arina. Si Mama, hinimatay siya. Nasa ospital. Sabi ng doktor. Malubha raw ang lagay niya. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa aking likod. Dali-dali kong ibinaba ang telepono at tumingin kay Mateo. My mom fainted. She's in the hospital. Agad na tumayo si Mateo at isinilid ang singsing sa bulsa. Pumunta na tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala. Pwedeng maghintay ang sagot mo. Ang ilaw sa koridor ng ospital ay puti at malamig. Nandoon na sina Arina at Miguel. Ang kanilang mga mukha ay nagpabigat sa aking puso. Sabi ng doktor. Heart failure daw, humihikbing sabi ni Arina. They're trying to revive her. Ang mga sumunod na oras ay parang isang bangungot. Sa wakas, lumabas ang doktor na may seryosong mukha. We've temporarily stabilized her condition, but she needs a heart valve replacement surgery. Considering her age and condition, the risk is very high. Ano po ang success rate? Nanginginig kong tanong. Around 60%. But without the surgery, her condition will only get worse.
Habang tinitingnan ko si mama sa kama, puno ng mga tubo, parang umiikot ang mundo. Masyadong malaki ang desisyong ito. Buhay at kamatayan ang nakataya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Mataas ang panganib ng operasyon. Pero kung hindi, wala nang ibang pagpipilian. Problema rin ang gastos. Ang mas masakit ay ang tanong sa aking kalooban. Isang pagkakamali ba ang pagdala ko kay mama? Sa Pilipinas? Kinabukasan. Binisita ko si mama. Gising na siya. Mahina ngunit malinaw ang isip. Katiya, mahina niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang doktor. Gusto kong magpa-opera. Umiling siya ng may determinasyon. Bawat araw dito ay ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang makita kayong dalawa ni Arina na mahanap ang pag-ibig, wala na akong mahihiling pa. Tumulo ang aking mga luha. Hindi po, Mama. Magiging okay po kayo. Hahanap po ako ng paraan para sa gastos. Hindi po ako susuko. Nakipag-ugnayan ako sa bangko para umutang. Ngunit dahil maikli pa lang ang panahon ko sa trabaho sa Pilipinas, hindi sapat ang credit limit. Naisip ko pang ang ibenta ang bahay namin sa Belarus. Nang halos mawalan na ako ng pag-asa, dumating si Mateo sa ospital na may sorpresang balita. Nakausap ko na si Miguel. Ang tatay niya ay board member ng ospital. Hihingi siya ng Special Assistance Fund. At saka, may kaibigan akong isang top cardiac surgeon. Pumayag siyang gawin ang operasyon at bawasan ng malaki ang gastos. Natulala ako. Paano? Malambing na sinabi ni Mateo. Sa Pilipinas, pinapahalagahan namin ang pamilya. Si Ate Arina at si Tita ay parte na ng pamilya namin. Hindi ka namin hahayaang harapin ito ng mag-isa. Sa sandaling iyon, yumakap ako kay Mateo at bumuhos ang aking mga luha. Ang pagmamahal at suportang ito ay isang bagay na hindi ko pinangarap. Gabi, bago ang operasyon, hinawakan ni Mama ang kamay ko. Katiya, anuman ang mangyari bukas, gusto kong malaman mo na ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Nag-propose na sa'yo si Mateo, di ba? Nagulat ako. Ngumiti si Mama. Pumayag ka na. Mabuting tao siya. Bibigyan ka niya ng kaligayahan. Karapat-dapat kang magkaroon ng sarili mong buhay at kaligayahan. Kinabukasan, tumagal ng 6 na oras ang operasyon. Ito ang pinakamahabang paghihintay. Sa buhay ko, laging nasa tabi ko si Mateo, hawak ng mahigpit ang aking kamay. Sa wakas, lumabas ang doktor, pagod ngunit nakangiti. The surgery was a success. Your mother is a true fighter. She will recover. Nang marinig iyon, nanlambot ang aking mga tuhod. Mabuti na lang, at sinalo ako ni Mateo. Nang gabing iyon, sa maliit na hardin malapit sa ospital. Sinabi ko kay Mateo, ang sagot ko ay oo. Payag akong magpakasal sayo. Ang krisis na ito ang nagpaintindi sa akin kung gaano karupok ang buhay at kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Isang maningning na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kinuha ni Mateo ang singsing at maingat na isinuot sa aking daliri. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Haharapin natin ng magkasama ang lahat ng pagsubok sa buhay. Sa ilalim ng kalangitan, ipinagpalit namin ang aming mga pangako. Sa sandaling ito, tuluyan ko nang naintindihan. Ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang pakiramdam na kabilang ka, ang pakiramdam na minamahal at tinatanggap. Mula Minsk hanggang Maynila, mula sa pagdududa hanggang sa pagtanggap, mula sa responsibilidad hanggang sa pag-ibig, ang aking paglalakbay ay puno ng mga hindi inaasahang liko, ngunit bawat hakbang ay nagdala sa akin sa isang mas magandang buhay. Sa ilalim ng sikat ng araw ng Pilipinas, sa yakap ng mga mahal ko sa buhay, sa wakas ay naintindihan ko. Minsan, ang pinakadakilang pakikipagsapalaran ay ang paghahanap sa sariling kaligayahan, at ang pinakadakilang katapangan ay ang pahintulutan ang sarili na magmahal. 5 taon. Ang bagong buhay ay unti-unting naging maayos. Bumili kami ni Mateo ng isang maliit na condo unit sa tabi ng ilog, hindi kalayuan sa bahay ni Mama at Arina.
Ang unang taon ng aming pagsasama ay panahon ng pag-aangkop at masasayang pagtuklas. Nakatapos ako ng isang kurso at naging isang lisensyadong medical coordinator, tinutulungan ang mga dayuhang pasyente sa mga ospital. Ito ang paraan ko upang muling kumonekta sa aking naudlot na pangarap sa medisina. Ang unang nobela ni Mateo ay sa wakas ay nailathala, hindi lang naging sikat sa Pilipinas, kundi isinalin din sa iba't ibang wika, kabilang ang Ruso. Ang kalusugan ni Mama ay nanatiling matatag. Naging bahagi siya ng komunidad, sumasali sa mga aktibidad, kasama ang mga retirado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sina Arina at Miguel naman ay pumasok sa isang bagong yugto. Malapit na silang magkaroon ng unang anak. Magiging tita na ako? Hindi ako makapaniwala. Masaya akong sabi. At magiging lola na ako! Tuwang-tuwa rin si Mama. Sinong mag-aakala na magkakaroon ako ng apo sa Pilipinas? Sa araw na nanganak si Arina, kaming lahat ay nasa ospital. 3:30 ng umaga, isang iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan. Isang malusog at guwapong batang lalaki. Halika, tingnan mo ang pamangkin mo, sabi ni Arina. Mahina ngunit puno ng kaligayahan ang boses. Pinili namin ang isang pangalan na may ugat sa Belarus, pero pamilyar din sa mga Pilipino. Nang maingat kong kargahin ang bagong silang na anghel, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Ang maliit na nilalang na ito ang nag-ugnay sa dalawang kultura, dalawang kasaysayan, isang bagong simula para sa aming pamilya. Welcome to the world, Mikhail. Bulong ko. You have a special family that spans half the globe, but it's all filled with love. Habang nakatayo sa isang ospital sa Maynila, karga ang aking pamangkin na may dugong Pilipino at Belarusian, naramdaman ko ang isang malalim na kaganapan. Minsan, hindi nasusunod ang plano sa buhay. Ngunit madalas, pauwi ng bahay ng madaling araw, sumisilip na ang liwanag ng araw sa bintana. Magkatabi kaming nakaupo ni Mateo sa sofa. Anong iniisip mo? Tanong niya. Iniisip ko kung gaano kahimala ang buhay. Sagot ko. Pumunta ako sa Pilipinas para pigilan si Arina na magpakasal sa isang Pilipino. Ngayon, ako mismo ay kasal sa isang Pilipino. Nandito ang buong pamilya ko. At mayroon na tayong isang pamangkin na isinilang sa Pilipinas. Ngumiti si Mateo. Minsan, iniisip nating tayo ang gumagawa ng desisyon, pero sa totoo lang, ang mga desisyon na iyon ang humuhubog sa atin. Tama ka? Pumunta ako sa Pilipinas para pigilan ang isang kasal, pero sa huli, hindi lang ako nakahanap ng tunay na pag-ibig, kundi nakabuo rin ng bagong pagkakakilanlan at misyon sa lupaing ito. Salamat. Sabi ko, isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Salamat para saan? Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng mga posibilidad ng pag-ibig. Salamat sa pagsuporta mo sa aking mga pangarap. Salamat sa pagtulong mo sa akin na bigyan ng bagong kahulugan ang salitang tahanan. Marahan niya akong hinalikan sa noo. It's my honor. Sa labas ng bintana, unti-unting nagliliwanag ang kalangitan ng Maynila. Isang bagong araw na naman ang nagsisimula. Sa lungsod na dating dayuhan, ngunit ngayon ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Kami ni Mateo at ng aming pamilya ay patuloy na isusulat ang aming kwento. Isang kwento ng pag-ibig na lumalampas sa kultura. Isang kwento ng katapangan at paglago. Isang kwento ng paghahanap sa tunay na tahanan ng puso.